Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, may mga bagay ba sa buhay mo na gusto mong kontrolin pero hindi mo kaya? May mga plano na hindi natuloy, mga pangarap na na-delay, mga sitwasyon na hindi mo maintindihan kung bakit nangyari. Minsan gusto natin ng malinaw lahat sa simula hanggang dulo. Gusto natin, alam natin ang next step, ang next year, ang future. Pero the reality, hindi natin hawak ang lahat. At kung magiging tapat tayo, doon tayo madalas kinakabahan. Magandang morning sa iyo kaagapay. Ito po ang inyong companion, Kael Garcia, at welcome po sa ating program na Unang Salmo. Kumusta ka today? Hopefully masaya ang puso mo, panatag ka kahit na magulo at maingay ang mundo. This is the time na pwede tayong huminga at magpahinga as we start our devotion this morning. Kaya naman, please continue to comment and share our streaming. Huwag po kayong bibitiw, tutok lamang po kayo dito sa Unang Salmo. Ngayong umaga, may isang napakalakas na reminder sa atin ang salita ng Diyos. I encourage you kung may hawak ka na physical Bible or Bible app dyan sa gadget mo, i-open mo sa Revelation Chapter 22, verse 13. Again, Revelations 22, verse 13. Sabi dito, ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Ibig sabihin, si God ang nasa simula at siya rin ang nasa dulo. Hindi siya nahuhuli sa kwento mo, hindi siya nagugulat sa nangyari sa buhay mo. At higit sa lahat, hindi siya nawawalan ng kontrol. Minsan akala natin tayo ang may hawak ng buhay natin, pero yung totoo, limitado lang ang kaya natin kontrolin at baka ang pinakamahirap tanggapin ay hindi natin alam ang mangyayari bukas. Pero you know what the good news is? This is that we know kung sino ang may hawak ng bukas natin. Siya ang Alpha, ang kasama mo simula nung magsimula ka. Siya rin ang Omega, ang kasama mo hanggang sa matapos ang kwento mo. May isang quote na simple pero grabe ito tumatagos. When you don't know what the future holds, know who holds your future. When you don't know what the future holds, know who holds your future. Kaagapay, baka may hawak kang plano ngayon na hirap mong bitawan. Maaaring sa career, relationship, pangarap, direksyon ng buhay. At ang tanong mo, Lord, paano kung hindi ito mangyari? Paano kung mag-fail ako? Paano kung magkamali ang daan ko? Listen to this. Mas ligtas ang buhay na hawak ng Diyos kaysa sa planong hawak mo lang mag-isa. Ang pag-surrender, hindi ibig sabihin susuko ka. Ibig sabihin, ibibigay mo sa Diyos ang kontrol na hindi mo naman talaga kayang hawakan. At kapag ginawa mo yon, may kapayapaan na papasok sa puso mo. Hindi dahil malinaw na ang lahat, kundi dahil nagtiwala ka sa may plano at hawak ng lahat. Tara kaagapay, sa oras na ito, manalangin tayo. Our dear Heavenly Father, salamat po dahil ikaw ang aming Alpha and Omega ng aming buhay. Lord, thank you because ikaw po ang may hawak ng simula at ng aming hinaharap. Lord, I pray sa oras po na ito, we pray for our country. Nawa sa inyo po nakasalalay ang aming kinabukasan at direksyon. Lord, may struggle kami sa economy ngayon. Kayo po ang sumama po sa amin. Kayo po ang mag-provide. Dalangin din po namin for every Filipino family
Turuan mo kaming magtiwala sa iyo at sa bawat desisyon po na aming gagawin. At of course, Lord, sa aming mga sarili, Lord, help us na isuko ang aming mga plano at magtiwala po sa iyong sovereign will at sa iyong plano. Sa iyo po namin, Lord, ipinagkakatiwala ang lahat. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. You know what, kaagapay, ang Diyos ay hindi lang kasama sa simula ng taon. Kasama siya hanggang dulo. Hindi lang siya present kapag okay ang lahat. Present siya kahit magulo. At dahil siya ang Alpha and Omega, walang nasasayang sa buhay mo. Walang sayang na luha, walang sayang na paghihintay, walang sayang na pagsubok. Lahat ng yan, ginagamit niya para buuin ang kwento mo. This morning, baka ito ang paanyaya sa'yo ng Diyos. Magtiwala ka muli. Trust Him again. Bitawan mo na yung mga bagay na hindi mo kontrol. Ipagkatiwala mo sa Kanya, isurrender mo sa Kanya ang susunod na kabanata ng iyong buhay. Dahil ang Diyos na nagsimula ng kwento mo, siya rin ang magtatapos nito ng maayos. Ako po ang inyong companion kay El Garcia at ito ang unang salmo. Kung may mga learning ka at nais na ibahagi, i-comment mo na iyan sa ating ongoing streaming sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. Kita-kits ulit tayo sa susunod na episode. Lagi po nating tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka, kaagapay. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng 1,100 ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalain nawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.